Ang init ng katanghalian ay tila isang nagbabagang bakal na idinidiin sa daang Maharlika sa gitna ng Nueva Ecija. Si Tala Reyes, isang dalagang trooper ng truck, ay walang ibang hangad kundi ang tapusin ang biyahe gaya ng dati. Ngunit isang pagharang mula sa isang kilabot na gang ng mga motorsiklo ang babago sa lahat. Inakala nilang isang mahinang babae ang kanilang bibiktimahin. Ang hindi nila alam, sila ang nakatapat sa isang panganib na hindi nila inaasahan. Ang araw ng tanghaling iyon ay nakabitin ng diretso sa itaas ng kalangitan. Ang sikat nito'y tumatago sa balat, at ang hangin ay mistulang kumukulo at nanginginig sa paningin. Ang kahabaan ng highway sa liblib na bahagi ng gitnang Luzon ay halos walang buhay. Mga tuyot na puno ng akasya at mga naglalakihang talahib ang nakahanay sa magkabilang gilid. Ang itim na aspalto ay naglalabas ng manipis na singaw, parang isang ambon ng init. Walang mga pribadong sasakyan, walang mga nagtitinda sa tabi ng daan. Tanging ang nakabibinging katahimikan ang naghahari. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang ugong ng makinang diesel ang bumasag sa hangin. Ito lamang ang nag-iisang sasakyan sa malawak na kalsada. Isang pulang container truck na may markang Maharlika Logistics ang dahan-dahang bumabagtas sa gitnang linya. Sa likod ng manibela, si Tala Reyes, isang babaeng nasa mga unang taon ng kanyang 20, ay tuwid na nakaupo, ang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa malaking manibela. Paminsan-minsan, ang kanyang tingin ay lumilipat sa malaking salamin sa gilid, bago ibalik sa walang katapusang daan sa harapan. Wala namang senyales ng panganib, ngunit alam niya na ang alternatibong rutang ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ang daan na madalas piliin ng mga truck para iwasan ang traffic sa expressway, ngunit kasabay nito'y puno ng mga hindi inaasahang peligro. Ang tunog ng radyo sa loob ng truck ay bahagyang garalgal. Base, ito si Maharlika -70, posisyon. Isang boses ang narinig. Pinindot ni Tala ang buton sa mikropono. Maharlika -70, narito. Posisyon, kilometer 128. Kalsada'y malinis. Tuloy ang biyahe. Binitawan niya ang buton at huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay muling tumutok sa daan. Ang wiper ay marahang gumalaw, pinupunasan ang alikabok na dumidikit sa salamin. Bigla, mula sa di kalayuan, may natanaw siyang isang grupo ng mga tao sa gitna ng kalsada. Ang mga itim na tuldok ay unti-unting lumalaki habang papalapit ang truck. Pinaningkita ni Tala ang kanyang mga mata. Mga motor. Marami. Aabot marahil sa ilang dosena. Sila ay bumuo ng pormasyon na tila sinasadyang harangan ang buong daanan. Otomatikong tinapakan ng kanyang kaliwang paa ang clutch, habang ang kamay niya ay nagbaba ng kambyo. Hay, lintik, bulong niya sa sarili, habang kinakapa ang handbrake, naghahanda na itigil ang truck. Ang grupo ng mga motorista ay tuluyan ng isinara ang kalsada. Halos lahat ay walang suot na helmet. Ang ilan ay may bitbit na mga pamalo at tubo. Mula sa unahang linya, isang lalaking malaki ang katawan ang tumayo ng tuwid. Ang kanyang leather jacket ay punit-punit, at sa kanang kamay ay maihawak siyang isang kinakalawang na tubo. Ang titig niya ay matalim, tumatagos hanggang sa loob ng kabina ng truck. Sumandal si Tala sa kanyang upuan, humugot ng isang malalim na hininga. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang takot, tanging talas at kahandaan. Para siyang isang batong nakahanda sa paparating na bagyo. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong pangyayari. Ang pormasyon ng gang ay planado at malinaw na siya ang kanilang target. Dahan-dahan niyang ibinaba ang salamin ng bintana. Ang mainit na hangin ay agad na humampas sa kanyang mukha, ngunit nanatili siyang kalmado. Ang dalawa niyang kamay ay nakahawak pa rin sa manibela. Ang tingin niya ay diretso, sinusuri ang dose-dosenang armadong lalaki na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Isang lalaki ang humakbang pasulong. Matangkad at malaki, may itim na leather jacket na bukas sa dibdib, ipinapakita ang katawang puno ng peklat at mga tigas na kalamnan. Sa kanyang kamay, isang tubong bakal na maihabang 1 metro ang maluwag niyang iwinawasiwas, pinapatama sa kanyang kaliwang palad. Ang tunog ng metal ay nagdagdag sa tensyon sa paligid. Tumayo siya mismo sa harap ng truck at sumigaw. Hoy! Baba! Nanatiling tahimik si Tala. Malamig ang kanyang tingin mula sa loob.
Ang kanyang mga kamay ay nasa manibela pa rin. Sa isang patag na boses, sumagot siya, "Anong problema, boss?" Tumawa ng maikli ang lalaki. Ang pangalan niya ay Vicente, ang kinatatakutang lider ng gang. "Kung gusto mong dumaan dito, magbayad ka muna. Toll fee. 10,000 piso. Simple, di ba?" Inulit ni Tala ang sinabi nito, may halong pang-uyam. 10,000. Para may pang-inom kayo sa kanto. Nagdilim ang mukha ni Vicente. Ang tubo ay buong lakas niyang inihampas sa hood ng truck. Ang malakas na kalabog ay umalingaw-ngaw. "Huwag ka ng maraming satsat. Bumaba ka o kakalag ka rin kita palabas." Huminga ng maikli si Tala. Alam niyang kaya niyang tapakan ang silinyador at sagasaan silang lahat. Ngunit ang kargamento sa loob ng truck ay maaaring masira. Ang kontrata niya ay maaaring makansela. Hindi iyon isang opsyon. Inalis niya ang kanyang seatbelt, dahan-dahang binuksan ang pinto, at bumaba ng may panatag na mga hakbang. Ang kanyang tingin ay sinuri ang buong katawan ni Vicente, mula ulo hanggang sa suot nitong combat boots. Walang bahid ng takot. Malaki nga ang lalaki sa harap niya, pero hindi laging nangangahulugan ng kapangyarihan ang laki ng katawan. Nang hindi binabago ang kanyang tindig, nagsalita si Tala. Ang boses niya ay mababa ngunit malinaw. "Tabi. Nagmamadali ako. Hindi ako nakikipaglaro." Sa isang iglap, tumahimik ang paligid. Ang ilang miyembro ng gang ay nagkatinginan. Hindi sila sanay na may nagsasalitang ganito kay Vicente. Lalo na't isang babae. Isang trooper. Ngumisi si Vicente. Isang ngising mapait at puno ng pagbabanta. Ang kanyang mga ngipin ay naninilaw, ang mga mata ay nanliit. Humakbang siya papalapit. Ngayon, 1 metro na lang ang pagitan nila ni Tala. "Hoy, miss," sabi niya habang inilalapit ang mukha. "Akala mo ba opisina to ng Maharlika? Teritoryo ko to. Walang batas dito kundi ako." Hindi na tinag si Tala. "Kung gusto mong mag-artista, humanap ka ng entablado. Gusto kong dumaan." Nagalit si Vicente. Ang kanyang panga ay tumigas. Ang tubo sa kanyang kamay ay lalong humigpit ang pagkakahawak, saka muling inihampas ng malakas sa hood ng truck. Ang tunog ng metal ay sinundan ng hiyawan ng kanyang mga tauhan. "Babaeng matapang," sigaw ng isa. Ngunit hindi nagulat si Tala. Lumingon lang siya saglit sa pinagmulan ng ingay at muling tumitig ng diretso kay Vicente. Itinaas ng lalaki ang kanyang baba, ang boses ay bumaba. "Alam mo ba kung bakit nakakatayo ka pa dyan ngayon? Kasi hindi pa ako nagsasawang tingnan yang mukha mo." Tinaasan siya ni Tala ng kilay. Ang boses niya ay walang emosyon. "Masyado kang madaldal. Karaniwan, ang mga taong katulad mo, duwag sumuntok agad." Ang probokasyong iyon ay umubra. Umuwol si Vicente sa galit. Ang kanyang kamao ay mabilis na lumipad patungo sa ulo ni Tala. Isang malakas na suntok. Ang tunog ng pagtama ay malinaw na narinig. Ang katawan ni Tala ay tumalsik ng kalahating metro, bumagsak sa mainit na aspalto. Ang kanyang ulo ay tumama sa gilid ng kalsada. Dahan-dahang umagos ang dugo mula sa kanyang kaliwang sentido. Ang malakas na hiyawan ng gang ay umalinggaw sa hangin. "Halughugin ang truck," sigaw ni Vicente. Agad na kumilos ang kanyang mga tauhan. May umakyat sa likod ng truck, may humila sa mga tali ng container. Nagsimulang marinig ang mga kalampagan ng metal. Ang laman ng truck ay sinimulang buksan ng may kasabikan, umaasang makahanap ng mahahalagang bagay. Samantala, sa lupa, hindi gumalaw si Tala ng ilang segundo. Dahan-dahan, ang kanyang mga daliri ay nagsimulang kumapit sa mainit na lupa na dumikit sa kanyang pisngi. Ang kanyang paghinga ay bumibigat. Ang kanyang mga mata ay gumalaw sa gilid, tinitingnan ang kanyang puting sapatos na ngayon ay marumi at may punit sa harapan. Ang kanyang mga labi ay gumalaw ng halos walang tunog, ngunit sapat na para marinig. "Nagkamali. Kayo." Nang kinalaban, sinimulan niyang itulak ang kanyang katawan pataas. Ang kaliwang braso ang nagsilbing suporta, habang ang kanang kamay ay mahigpit na humawak sa maliliit na bato sa aspalto. Isang tuhod ang nakaangat.
Ang dugo mula sa kanyang sentido ay patuloy na tumutulo, dumadaan sa kanyang baba, binabasa ang pulang damit na napunit sa balikat. Isang miyembro ng gang ang nakakita sa kanya. Tumawa ito ng malakas. Matibay ka pa pala, miss. Gusto mo dagdagan ko pa? Lumapit ito ng kampante, isang kadena ang paikot-ikot sa kanyang kamay. Hindi sumagot si Tala. Nang sapat na ang lapit ng lalaki, tumayo siya ng buo sa isang mabilis na kilos, at siniko ng buong lakas ang sikmura nito. Isang tunog ng pagsusuka ang narinig. Ang lalaki ay napaluhod, bago tuluyang bumagsak at naghahabol ng hininga sa aspalto. Nagulat ang ibang miyembro. At nagsigawan. Hoy! Nakatayo pa siya. Ilan ay agad na bumaba mula sa truck at pinalibutan si Tala. Tatlong lalaki ang tumakbo pasugod, bit-bit ang bareta, 2x2 at tubo. Naghanda si Tala. Ang kanyang tindig ay matatag, ang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat isa sa kanila. Walang takot, tanging focus. Ang unang sumugod ay iwinasiwas ang 2x2 patungo sa kanyang ulo. Mabilis na yumuko si Tala, umikot, at siniko ng malakas ang tagiliran nito. Ang pangalawa ay dumating mula sa likuran. Sinipa ni Tala ang tuhod nito paatras, dahilan para sumubsob ang lalaki at tumama ang mukha sa gilid ng kalsada. Ang pangatlo ay nag-atubili, ngunit si Tala na ang sumugod at sinalubong ang mukha nito ng kanyang kanang tuhod. Sumirit ang dugo mula sa ilong nito bago bumagsak ang katawan sa lupa. Sa harapan, pinapanood ni Vicente ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanliit, ang tono ay nagbago. Mga bata, palibutan nyo. Ngayon na. Pinunasan ni Tala ang dugo sa kanyang sentido gamit ang likod ng kamay, lumingon sa kanya at sinabing, kung gusto mong maligtas yang mga bata mo, dapat ikaw na mismo ang lumaban. Suminghal si Vicente. Parang kaya mo. Ngunit hindi umatras si Tala. Sa halip, humakbang siya pasulong, isang hakbang, pagkatapos ay dalawa, hinaharap ang 12 ng lalaki na ngayon ay nag-aalinlangan na. Ang mga katawang kanina ay minamaliit siya ay isa-isa nang nakahandusay. Nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimula na nilang mapagtanto na hindi isang ordinaryong trooper ang kanilang kaharap. Ang kaguluhan ay sumabog. Ang mga sigawan ay humalo sa tunog ng mga sapatos na humahampas sa aspalto. Ang mga miyembro ng gang na kanina ay nagtatawanan ay ngayon ay nagpapanik. Ang ilan ay tumalon pababa mula sa truck, habang ang iba ay tumakbo papalapit kay Tala. Huli na! Ang kanyang katawan ay mabilis ng kumilos. Ang kanang kamao niya ay tumama sa panga ng unang lalaki. Ang katawan nito ay tumilapon, bumangga sa gilid ng isang motor. Ang sumunod ay sumugod na may kadena, iwinasiwas ito patungo sa mukha ni Tala. Mabilis siyang yumuko at siniko ng malakas ang sikmura nito. Agad na naputol ang hininga ng lalaki. Ang katawan niya ay natiklop bago bumagsak. Sugurin niyo na, sigaw ng isa mula sa kaliwa. Ngunit ang boses na iyon ay hindi na naging isang utos. Si Tala ay nauna ng kumilos, sinipa ang tuhod ng lalaki mula sa gilid. Isang malutong na tunog ng butong nagkikisan ang narinig. Bumagsak ang lalaki, sumisigaw sa sakit. Dalawang lalaki ang sumubok na atakihin siya mula sa likod, hawak ang kanilang mga helmet bilang sandata. Narinig ni Tala ang kanilang mga hakbang, mabilis na umikot, inagaw ang isang helmet mula sa kamay ng umatake, at inihampas ito ng buong lakas sa mukha ng kasama nito. Dalawang katawan ang sabay na bumagsak. Ang natitira ay nagsimula ng manghina. Ang kanilang mga hakbang ay bumagal. Ang ilan ay nagtutulakan, hindi na sigurado kung susugod pa. Ang mga kamay ni Tala ay puno na ng dugo. Ang kanyang paghinga ay bumibigat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapokus. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, tinitingnan ang mga natitirang miyembro. Ang boses niya ay malamig. May gusto pa bang sumubok? May gusto pa bang mag-artista sa gitna ng daan? Walang sagot. Tanging katahimikan at ang mga daing mula sa mga katawang nakahandusay sa paligid niya. Ang pawis at dugo ay magkahalo sa kanyang mukha. Ang sigaw ni Vicente ay umalinggaw sa kahabaan ng daan. Ang mga miyembro na abala pa sa paghalughog sa truck ay agad na tumalon pababa. Ang iba'y kinuha ang kanilang mga kadena,
tubo, at tire wrench mula sa kanilang mga motor. Sa kabuuan, may 15 lalaki ang sumugod, pinalibutan si Tala na nakatayo sa gitna ng mainit na aspalto. Isang lalaking may tatoo na ahas sa liig ang unang sumugod, sumisigaw habang iwinawasiwas ang kadena. Tanggapin mo to, babaeng mayabang. Umiwas si Tala, 1 pulgada lang ang layo, saka mabilis na hinawakan ang braso ng lalaki. Sa isang hila, ang katawan nito ay napasugod at sinalubong ng tuhod ni Tala sa tiyan. Agad na naubos ang hangin sa kanyang baga. Bago pa siya bumagsak, umikot si Tala at inihagis ang katawan niya sa 2 lalaki sa likuran. Sabay-sabay silang 3 bumagsak. 3 pa ang sabay-sabay na sumugod mula sa kanan, isa sa kanila ay humampas ng bareta. Mabilis na yumuko si Tala at sinipa ng paikot ang kanilang mga binti. Bumagsak silang 3 na parang mga domino. Isa sa kanila ang sumigaw. Tingina! Professional 2. Mula sa unahan, si Vicente ay nanonood, nanliliit ang mga mata at naggangalit ang panga. Nagsisimula na siyang kabahan, ngunit hindi pa rin kumikilos, mahigpit lang ang hawak sa kanyang tubo. Mula sa kaliwa, 2 lalaki ang sumubok na yakapin siya mula sa likod. Malaking pagkakamali. Itinulak ni Tala ang kanyang likod. Ang batok niya ay tumama sa ulo ng isa. Ang isa pa ay sumusubok pa rin kumapit. Ngunit hinila ni Tala ang braso nito at pinilipit ng malakas paatras hanggang sa marinig ang isang malutong na tunog. Sumigaw ang lalaki sa sakit, bumagsak at namilipit sa lupa. Ilang miyembro na ang nag-alinlangan. Umatras sila, ngunit hindi ito tinanggap ni Vicente. Hoy, mga go! Sugurin nyo! Anong tinatanga-tanga nyo dyan, sigaw niya. Lumingon si Tala kay Vicente. Ang kanyang paghinga ay mabigat ngunit matatag. Ang pulang damit niya ay punit-punit, puno ng dugo. Ang puting sapatos niya ay halos kulay kape na dahil sa alikabok at dugo. Ang boses niya ay mababa ngunit matatag. Naubos mo na lahat ng tauhan mo. Ikaw na lang ang natitira. Lalaban ka pa ba? Naggalit ang mga ngipin ni Vicente, dumura sa lupa. Ako lang, sapat na para ilibing ka. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Ang mahabang tubo ay marahan niyang iwinasiwas, tumatama sa aspalto na may tunog ng metal na nakakakilabot. Gumilid si Tala, ibinaba ang kanyang sentro ng grabidad, ikinuyom ang mga palad. Ang kanyang tingin ay blanko, hindi dahil sa takot, kundi dahil handa na niyang tapusin ang lahat. Patuloy na lumakad si Vicente. Ang tubo sa kanyang kamay ay kinakaskas sa aspalto. Lumilikha ng matinis na tunog na parang humihiwa sa hangin. Ang mga miyembrong may malay pa ay tumabi sa gilid ng daan. Ang ilan ay nakaupo na lang, iniinda ang kanilang mga sugat. Wala nang nangahas na makialam. Huminto si Vicente 3 metro ang layo mula kay Tala. Tiningalan niya ang babae ng may pang-uyam. Akala mo kung sino ka na? Mga bata pa lang yun. Ngayon, ako na mismo ang haharap sa'yo. Hindi sumagot si Tala. Ang kanyang mga mata ay pinag-aaralan ang posisyon ng mga kamay, tuhod at bawat kilos ni Vicente. Ang katawan niya ay tahimik, ngunit handang sumabog anumang oras. Iwinasiwas ni Vicente ang tubo, humampas ng malakas patungo sa balikat ni Tala. Ngunit mas mabilis siya. Tumalon si Tala paatras, saka umikot pa kanan, iniiwasan ang malakas na atake. Ang tubo ay tumama sa aspalto, lumikha ng maliliit na kislap. Bago pa man dumating ang pangalawang atake, mabilis na sumugod si Tala. Ang kanyang kamao ay tumama sa kaliwang tagiliran ni Vicente. Ang malaking katawan ay bahagya lamang nayanig, saka umungol sa galit. Hindi masama. Ngayon, ako naman. Muling iwinasiwas ni Vicente ang tubo, ngayon ay mula sa itaas, patungo sa kanyang ulo. Gumulong si Tala sa gilid, tumayo sa 1 kilos, at sinipa ang kanang tuhod ni Vicente mula sa gilid. Nanghina ang paa ng lalaki. Nagmura ito. Lintik saka sumuntok pasulong. Ang suntok ay sumala, ilang sentimetro lang ang layo sa mukha ni Tala. Ang laban ay naging mabilis. Pawis at dugo ang naghahalo. Ang alikabok ay lumilipad sa bawat paggalaw ng kanilang mga paa. Si Vicente ay umaatake ng may purong lakas, ngunit si Tala ay mas mabilis at mas matalino. Alam niya ang kahinaan ng kalaban.
Alam niya kung kailan iiwas at kung kailan gaganti. Nang magsimulang kapusin ng hininga si Vicente, nakakita si Tala ng pagkakataon. Tumalon siya ng bahagya pakaliwa, umikot, at nagpakawala ng isang malakas na sipadiretso sa panga ni Vicente. Ang talampakan ng kanyang puting sapatos ay tumama ng malinis. Ang tunog ng pagtama ay malakas. Ang katawan ni Vicente ay bahagyang umangat mula sa lupa, saka bumagsak ng patihaya sa aspalto. Ang tubo sa kanyang kamay ay bumitaw. Ang kanyang katawan ay hindi gumalaw. Ngunit hindi na natiling tahimik si Vicente. Ang malaking katawan ay nagsimulang gumalaw muli. Ang kanyang dibdib ay tumataas baba, pinipigilan ang matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tiningnan niya ang mga nakahandusay niyang tauhan. Isang malaking sampal iyon sa kanyang pagkalalaki. Sa isang marahas na paggalaw, hinubad niya ang punit-punit na leather jacket. Ang katawan niya ay puno ng mga peklat at mga lumang tatoo. Ang mga kalamnan sa braso at dibdib niya ay naninikip. Itinapon niya ang jacket sa lupa. Sa kanya itinuro si Tala gamit ang nanginginig na daliri. Sumabog ang kanyang boses. "Tingina mo! Papatayin kita!" Ang sigaw na iyon ay yumanig sa paligid, nagpalipad sa mga ibon mula sa mga puno. Wala nang natirang taktika, tanging purong galit. Mabilis na sumugod si Vicente, hawak ng dalawang kamay ang tubo. Ang atake niya ay brutal, walang direksyon, ngunit puno ng lakas. Ang tubo ay lumipad patungo sa ulo ni Tala. Sumala! Bahagya lang niyang ikiniling ang katawan. Ang sumunod na hampas ay mula sa ibaba. Umiwas ulit si Tala. 4, 5, 6 na sunod-sunod na atake ang pinakawala ni Vicente. Lahat ay bigo. Ang katawan niya ay nagsimulang bumagal. Ang paghinga niya ay bumibigat, ang mga kamay ay nanginginig. Ang mukha niya ay basang-basa ng pawis at galit. "Tumigil ka sa kaiiwas, hayop ka. Harapin mo ko," sigaw ni Vicente, halos mabasag ang boses. Ngunit nanatiling tahimik si Tala. Alam niyang tapos na ang laro. Oras na para wakasan ito. Sa isang mabilis na kilos, pumasok si Tala sa malapitang distansya. Iwinaksi ang braso ni Vicente na maihawak pa sa tubo, saka sinunggaban ang likod ng ulo nito. Ginamit ang buong lakas, hinila niya ang ulo ni Vicente pasulong at blag! Ibinangga niya ito sa katawan ng truck. Ang tunog ng metal na tumama sa bungo ay malakas. Ang malaking katawan ay nayanig, ang mga mata ay nawalan ng malay. Ang tubo ay bumitaw sa kanyang kamay, bumagsak sa aspalto na may malakas na kalansing. Hawak pa rin ni Tala ang ulo nito. Tapos na ba ang laro, bulong niya, bago muling ibangga ang ulo ni Vicente sa truck, mas malakas kaysa sa una. Blag! Sa pagkakataong ito, ang katawan ng lalaki ay tuluyang bumagsak, walang malay. Tumayo si Tala sa tabi ng nakahandusay na katawan ni Vicente. Ang kanyang paghinga ay dahan-dahan ngunit matatag. Ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang sentido patungo sa baba. Hindi siya lumingon sa kanan o sa kaliwa. Wala siyang pakialam sa mga miyembro ng gang na ngayon ay nanigas sa kinatatayuan, pinapanood ang kanilang lider na bumagsak na parang isang sako ng bigas. Walang imik, tumalikod si Tala at naglakad pabalik sa truck. Ang kanyang puting sapatos ay tumatapak sa mga patak ng dugo at bubog. Umakyat siya sa kabina, binuksan ang kompartimento sa ilalim ng upuan, at hinugot ang isang itim na shotgun na maikli ang baril. Mabigat ang armas, ngunit binuhat niya ito gamit ang isang kamay. Nang bumaba siyang muli mula sa truck na may hawak na shotgun, ang buong eksena ay nagbago. Kanina sila ang ng corner, sila ang naghiyawan. Ngayon, lahat ng miyembro ng gang ay sabay-sabay na umatras. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang ilan ay agad na itinaas ang mga kamay. Ang iba ay tumalikod, nanginginig. Ang tunog ng pagkasa ng shotgun ay malinaw na narinig, pumuputol sa katahimikan. Lahat ay natahimik. Maging ang alikabok ay tila huminto sa hangin. Dahan-dahang lumakad si Tala patungo sa katawan ni Vicente. Ang dulo ng baril ay nakatutok sa lupa, ngunit halatang handa itong iputok anumang oras. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Tala sa kanilang lahat. Ang boses niya ay malakas at hindi matututulan. Mula sa simula, gusto ko lang dumaan.
Tumingin siya sa kaliwa, sa dalawang payat na lalaking nanginginig. Akala niyo ba takot ako dahil babae ako? Akala niyo kaya niyo akong pagtulungan at makakalusot kayo? Lahat ay tahimik. Walang nangahas sumagot. Itinaas ni Tala ng bahagya ang shotgun. Ngayon, makinig kayo. Kapag may nangahas pang humawak sa truck na to, babarilin ko ang mga tuhod niyo, isa-isa. Isa sa kanila ang napalunok at nagmakaawa. Tulong, ma'am. Sumunod lang po ako. Humakbang si Tala palapit. Ang kanyang mga matay malamig. Kung sumunod ka, kasama ka sa responsibilidad. Huwag kang magreklamo. Ngayon, ang sitwasyon ay tuluyan ang bumaliktad. Mula sa pinagtutulungan, si Tala na ngayon ang nag-iisang banta. Hanggang na kanina idose-dosena ay para na ngayong mga batang nahuling nagnanakaw ng candy. Ang dulo ng shotgun ay hindi pa man pumuputok, pero alam nilang lahat, kung gugustuhin ni Tala, magagawa niya ito anumang oras. Ang mukha ni Vicente sa lupa ay puno pa rin ng galit. Ang mga mata niya ay namumula, ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Sinubukan niyang takpan ang kahihiyan sa isang huling sigaw. Sige, iputok mo, sigaw niya, nais takpan ng bala ang pagkawasak ng kanyang dangal. Ngunit nanatiling kalmado si Tala. Sa isang mabilis na kilos na hindi nabasa ni Vicente, sinipan niya ang kaliwang binti nito. Agad na nayanig si Vicente. Ang shotgun ay nabitawan ni Tala, gumulong palayo sa aspalto. Ang kaliwang kamay niya ay otomatikong napahawak sa tuhod, ngunit ito ang nagbukas ng kanyang depensa. Mabilis na kumilos si Tala. Sa isang iglap, lumapit siya, hinawakan ang harapan ng jacket ni Vicente, at ipinasok ang kamay sa ilalim ng kilikili nito. Ginamit ang buong lakas, binuhat niya ang malaking katawan sa ere. Ang mga kalamnan sa kanyang braso ay nanikip. Ang mga natitirang miyembro ay napigil ang hininga. Ang katawan ni Vicente na halos 100 kilo ay naangat mula sa lupa. Ang kanyang mga paa ay nakabitin, ang mga mata ng lalaki sa gulat. Ito para sa sigaw mong napakatagal kanina, sabi ni Tala. Saka, buong lakas niyang ibinalibag si Vicente diretso sa kanyang sariling motorsiklo. Ang tunog ng nayuping metal, nabasag na salamin at bumagsak na katawan ay naging isang malakas na kalabog. Ang motor ay bumagsak. Si Vicente ay nakapatong dito, hindi gumagalaw. Tahimik. Lahat ng ingay ay nawala. Ang mga miyembro ng gang ay nanigas. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. Tumayo si Tala ng tuwid. Ang sentido niya ay dumudugo pa rin, ang damit ay punit-punit. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi natitinag. Mula sa loob ng truck, ang radyo ay muling tumunog. Maharlika negatibo 70, hindi malinaw ang status mo. May SS signal mula sa unit mo. Ulitin, maharlika negatibo 70, naririnig mo ba ako? Dahan-dahang naglakad si Tala pabalik sa truck. Kinuha niya ang mikropono. Maharlika negatibo 70, narito. Gang ng mga motorista, napatahimik na. Magpadala ng security unit agad. 5 hanggang 10 minuto. Ang tunog ng sirena ay umalingaw-ngaw mula sa di kalayuan. 3 patrol car ng pulisya ang mabilis na dumating. Ang kanilang mga gulong ay umiskit sa aspalto. 12 ng pulis na armado ang bumaba. Ang ilan ay agad na tinutukan ng baril ang mga natitirang miyembro ng gang. Isang senior na opisyal, si Police Major Santos, ang mabilis na lumapit. Ang mukha niya ay seryoso. Nasaan ang biktima? Nasaan ang mga salarin? Itinaas lang ni Tala ang kamay at itinuro ang lupa. Ang katawan ni Vicente ay nakahandusay pa rin doon. Ang mukha niya ay pasa-pasa. Sa paligid niya, mahigit 20 tauhan niya ang sugatan, walang malay o nakaupong sumusuko. Isang pulis ang bumulong sa kanyang commander. Si Vicente Vargas yan, sir. Leader ng Diablos ng Tarlac. Matagal na nating tinutugis. Agad na kumilos ang mga pulis. Pusasan lahat. Buhay o halos patay, dalhin sa sasakyan. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Isa-isang dinala ang mga miyembro ng gang, pinusasan, at isinakay sa police van. Lumapit si Major Santos kay Tala, tinitingnan ang babaeng puno ng sugat ng maihalong pagtataka at paghanga.
Kayo lang mag-isa ang humarap sa lahat ng ito, tanong niya. Tumingin si Tala ng walang emosyon. Gusto ko lang makarating ang package ko. Yun lang. Tumahimik si Santos saglit saka lumingon sa truck. Ligtas pa ba ang laman? Hindi nila nabuksan lahat. Naging abala sila sa pagtanggap ng suntok, sagot ni Tala. Huminga ng malalim ang opisyal. Ilalagay namin ito sa report. Karapat-dapat kang bigyan ng parangal. Agad na pumutol si Tala. Hindi ko kailangan ng parangal. Kailangan kong buksan ang daan na to. Late na ako ng 15 minuto. Tumango lang si Santos. Sige, kami na ang bahala. Naglakad si Tala pabalik sa truck. Umakyat siya sa upuan ng trooper. Mula sa salamin, nakita niya ang mga pulis na abala sa pag-aresto sa gang. Si Vicente ay isinakay na sa stretcher, ang ulo ay may benda. Muling tumunog ang radyo. Maharlika negatibo 70, itutuloy ba ang delivery o kailangan ng evacuation? Kinuha ni Tala ang mikropono. Tuloy. Ligtas na ang daan. Papunta na ako sa destinasyon. Lumapit si Santos. Kung gusto nyo, pwede naming i-escort kayo. Umiling si Tala. Hindi na kailangan. Ayokong may kasunod. Nakakabagal. Tinitigan siya ni Santos ng ilang segundo, saka sumaludo. Mag-ingat sa daan. Hindi na sumagot si Tala. Huminga siya ng malalim, inapakan ang clutch, at ipinasok ang primera. Umugong ang makina ng truck. Dahan-dahan, ang higanting sasakyan ay nagsimulang umandar. Sa likuran, ang eksena ay magulo pa rin. Ngunit hindi na lumingon si Tala. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Ang mahalaga ngayon ay isa lang, dapat makarating ang kargamento. Ang mga gulong ng truck ay gumulong sa mainit na aspalto. Ang pulang truck ng Maharlika Logistics ay dahan-dahang lumayo, iniwan ang mga sirena, ang mga sigawan, at ang dose-dosenang sugatan bilang babala sa sinumang mga ngahas na humarang sa kanyang daan. Sa isang mundong malupit, hindi lahat ay sumisigaw. Ang ilan ay tititig lang. At pagkatapos hahampas. Nagpatuloy si Tala sa pagmamaneho. Ang mahabang daan sa unahan ay muling naging tahimik. Tanging ang ugong ng makina at ang tibok ng kanyang puso na lang ang naririnig. Sa salamin, ang mga ilaw ng pulis ay paliit ng paliit hanggang sa tuluyang nilamon ng alikabok. Paparating na ang gabi. Ngunit para kay Tala, iisa lang ang direksyon, pasulong. Alam niyang ang biyaheng ito ay hindi lang tungkol sa paghahatid ng kargamento. Ito ay isang pagsubok sa dangal, katatagan, at kahulugan ng paglaban sa isang malupit na daan. At sa gabing iyon, ang daang Maharlika ay naging saksi na mayroong isang babaeng piniling manahimik. Ngunit kapag dumating ang oras, ang katahimikang iyon ay sumasabog